Kung kayo po ay mahilig manood ng telebisyon ngayong panahon ng pandemya, marahil marami kayong nagiging paboritong patalastas. Dahil ito yung pinakamarami sa mga palabas natin araw-araw, halos mas marami ang patalastas kesa napapanood na programa. Pero para sa akin, isa sa pinakamagandang patalastas ay patalastas ng Nescafe. Lalong-lalo na yung tungkol sa isang security guard. Magandang patalastas dahil napakalalim ang katanungan doon. At ang tanong is, para kanino ka ba nabubuhay? For whom are you living for? For whom are you living your life for? At ang sagot ng security guard, para sa aking mga anak. Alam niyo po sa buhay natin, ito yung isa sa pinakamalalim na katanungan. Para kanino ba yung buhay natin? Para kanino ka ba nabubuhay araw-araw? Because there is a great temptation for so many people of today na namubuhay lamang para sa kanilang sarili. Parang laging sinasabi, babangon ako, magtatrabaho ako ngayong araw para sa sarili ko. Mag-iipon ako para sa sarili ko. Magpupursige ako para sa sarili ko. Magpapakasipag ako para sa sarili ko. Pero ang tanong, yun ba talaga ang magiging batayan ng isang ganap at makahulugang buhay? Ang sagot, hindi. Dahil ang isang ganap at tunay na buhay ay siyang iniaalay para sa iba at para sa Diyos. The life that is meaningful is lived not for oneself, but for others and for God. At ito yung ipinagdiriwang nating mga Pinoy ngayong araw, ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz. Kung nabasa po ninyo ang kwento ni San Lorenzo Ruiz, napakalinaw. Hindi siya nabuhay para sa kanyang sarili. Unang-una, kilala si San Lorenzo Ruiz na isang mabuting asawa at mabuting ama. Before he became a saint, he was an ordinary father. He was an ordinary husband. Pero sa kanyang pagiging asawa at ama, pinatunayan niya na yung buhay niya ay nakalaan para sa kanyang asawa at para sa kanyang mga anak. So he lived his life for his family, for his wife, for his children. At nung naging parte na po siya, ay naging sakristan, naging kaligraper, and then napabilang sa grupo ng mga Dominikano. When he was being martyred, he was tempted to renounce his faith. Pero ang sabi ni San Lorenzo Ruiz, I am a Christian and I shall die for God, and I shall offer to Him many thousand lives if I had them. Parang sinasabi ni San Lorenzo, 1,000 man ang aking buhay, 1,000 ko ring iaalay sa Diyos. Dahil para sa Kanya, ang Kanyang buhay ay hindi para sa Kanyang sarili, kundi nabubuhay siya para sa Diyos ultimately. Kaya nga even in the face of suffering and pain, sasabihin pa rin niya, bibigyan niyo man ako ng 1,000 buhay,
ibibigay ko pa rin yan sa Diyos. Because it's very clear for him, his life is not meant to be lived for him, but for God. Kaya mga minamahal kong kapatid, ngayong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, ang kauna-unahang santo ng Pilipinas. Tanungin din natin ang sarili natin, para kanino ba kayo nabubuhay? For whom are you living your life for? For whom is your life offered to?